So bakit mo ba kailangan pag-aralan yung mga services na in-offer mo sa client? Unang-una sa lahat, itong lesson na to, kailangan mong pakinggan. Dahil kung ikaw isang beginner pa lang na wala kang skills, ito yung kailangan mong panoorin para dagdag advice, motivation at tips para mapag-aralan mo ng maayos yung skills na in-offer mo kay client. Unang-una sa lahat, kailangan mo pag-aralan yung skills na in-offer mo kay client para mas madali mong i-explain, mas madali kang i-interview, mas madali mong i-close yung client dahil knowledgeable ka doon sa field na pinapasukan mo. And para mapag-aralan mo na maayos yung skills na gusto mong pag-aralan, alam ko naman yung iba dyan is mahirapang mag-aral dahil syempre beginner pa lang sila at wala silang motivation. Ang gusto lang nila is gumawa ng pera. Alam ko yun dahil dumaan na rin ako dyan. So kailangan mong pag-aralan yung skills na in-offer mo kay client unang-una sa lahat. Kasi itong skills na to is pwede mong gawing source of income. Sabihin natin na hindi man lang yung freelance, pero mo pa rin yan i-offer sa mga local clients dito sa Pilipinas, pwede mo i-implement sa business mo, pwede mo yan gawin sa mismong account mo. Kumbaga, itong mga sinasabi ko mga in-demand services ngayon sa online, is sobrang halaga. Ang isang example lang is lawyer. Kaya ang mahal kumuha ng isang abogado dahil meron lang silang certain skill set or meron silang knowledge doon sa batas. Kaya sila kinukuha ng mga tao at mahal ang bayad sa kanila. Ganoon rin dito sa mga services na to. Like sabihin natin, programming pa yan, website designing, video editing. Kailangan yan sa lahat ng mga small to medium to big businesses at mga companies at mga corporation. Ito yung mga in-demand mga services na ino-offer ngayon sa online. At alam ko in the future, mas lalong in-demand siya sa online dahil sobrang daming business na nagbubukas araw-araw. At sobrang daming mga businesses na nangangailangan ng mga ganong mga skill set. At itong skill set na to kasi is wala kang kailangan gastusin para lang i-implement yung skills mo. Sabi natin graphic designing, wala ka nang kailangan gastusin kasi skills mo na yung gagamitin eh. So wala ka nang puhunan na kailangan. Kumbaga, ang kailangan niya lang sa yung skills mo at yung knowledge mo about dun sa service na in-offer mo. Sabihin natin hindi man lang nag-work dito sa MSB, at least meron ka pa rin skill set na pwede mong implement sa business mo, sa client sa Pilipinas, sa ibang bansa, at pwede pang ma-enhance yan para mas magkaroon ka pa ng possibility na magkaroon ka ng client in the future. Sa pagkakaroon kasi ng trabaho, ang pinakaya kong trabaho is you're trading your time to money. Hindi you're trading your skills and knowledge to money. Sa pagiging empleyado kasi sa Pilipinas, ang kapalit lang kasi is per day. Sabihin natin 500 pesos per day. Sabihin natin is ikaw ay isang call center agent. Kaya medyo mababa lang yung sweldo mo dahil yung skill set na kinukuha lang sa inyo is the way you talk lang naman. Pero kung yung skills mo is rare, like sabihin natin video editing, is syempre mas mataas yung bayad sa'yo if mas rare yung skills na meron ka. Mas rare na skills is mas mataas ang bayad sa kanila. Sabihin natin nag-iisa na lang ang doktor sa buong mundo. Kapag may sakit ka at mayamang ka, syempre kukunin mo yung doktor na yung nag-iisa sa buong mundo kahit magkano pa yan kasi rare lang yung mga may ganong skills at knowledge. So dagdag motivation lang sa mga nag-aral pa dyan ng mga beginner is to learn your service or to have a skills or to have a knowledge doon sa services na ino-offer mo kay client. So wag ka madadown dahil yung skills na yan is nandyan na yan panghabang buhay. Hindi yan nabubulok kasi nasa utak mo lang yan. So ito yung mga advice ko at mga tips ko. Ang una kong advice is to be consistent. Okay lang na medyo pangit yung magagawa mo sa simula. Siyempre, nagsisimula ka pa lang nun. Pero over time, kapag naging consistent ka, is you will enhance your skills 10 times. At isang tip dyan sa mga gusto mag-aral is to learn via YouTube dahil marami silang tips at mga tricks doon to learn your services efficiently. So ito yung final advice ko is huwag ka na magdalawang isip na pag-aralan yung skills mo. Dahil kung ano yung skills na yan, ayun yung magiging source of income mo. Ako, nung nagkaroon ng pandemic, nung wala na mga benta, etc. Ang nangyari nun, wala na akong other businesses doon na nag-work dahil naging pandemic nga. Kaya ang ginawa ko is meron pala akong skill set doon sa Facebook ads. Kaya mga nag-Facebook ads sa Philippines at sa international, ako yung nag-offer ng mga Facebook ad services sa local at international clients na nagsisimula pa lang ako. Nang wala akong pera kasi wala akong ginagastos. Yung skills ko lang at ang knowledge ko. So ang pag-usapan natin sa next lesson is paano ka ba mag-aaral at saan ka ba mag-aaral ng in a budget or for free. At ayun is mapag-uusapan natin sa next lesson natin. So, see you!